Ito yung good news natin. Parinig na lang natin ha. Alam nyo naman mainit ngayon si Attorney Claire. Ambat, do you... Mainit, ibig ko sabihin, lahat ng mata nasa kanya. So kita siya. So even ng mga detractors, even ng mga kakampi. So yan. Sabi niya, fan daw mo daw siya ambated. Ambat, do you... So kilala naman natin to, no? Si Teddy Boy Locsin. Na kung saan more on DDS yung datingan nito. Pero lagi lang din natin nababanatan kasi medyo maka-DDS eh. Di ba? DDS! Utak luga! DDS! So, pakinggan natin kung ano yung masasabi niya. Kasi ito yung, I think yung sinasamahan lagi ni Senator JV and then ni Ombudsman Boying. Ito, pakinggan muna natin to. want to give advice to Yusek Claire? Ano, wag niyo masyadong pinagpapapatulan The spokesperson. lahat. The spokesperson, I'll tell you, she's probably the best spokesperson I've ever seen. Yun. Cool talaga, di ba? And majestic. Beautiful, which is to say beautiful yung with isang host sa authority. taas eh. Yun. Epal din kasi. Maganda naman yung sinabi ni Teddy Boy Locsin. Good. Feisty. Basta No, but not rough. She's just medyo above it all and telling you, you are a cockroach. Kaya lang, you have to review lahat ng pinuri ni Ambassador Teddy Boy in the past. Kung Hindi saan naman, napapunta. hindi naman ganun eh. Okay yan, no? So, ako talaga, pag si Teddy Boy Locsin, no, hindi ko masasabi if I have to take it with a grain of salt. Pero para sa akin, win-win tayo dyan. So, kilala nyo naman ako, no? Isa tayo, maka-ano tayo eh. Maka-Attorney Claire tayo, di ba? So, ako, sino ba mga naging, si Harry Roque, spokesperson? Di ba? Sino pa ba? Si Harry Roque. Si Panelo. Si Bunganga. Yung Dihorsi din. Sino ba yun? Yung Sino ba yun? Mr. President, gutom na kami! Yung gutomen, di ba? Oh. Left-handed compliment. Genuine. Hindi naman eh. Pero, nakatingin nga si si Ombudsman Boying eh. Left-handed compliment, gago. Sabi niya, fan ka daw. Oh, sabi nga ni Secretary JV, Yuse, kamusta po kayo, di ba? Fan daw mo daw siya ambated. Ambat, do you want to give advice to Yusek Claire? Ano, wag niyo masyadong pinagpapapatulan The lahat. spokesperson. Hindi, parang yung host dun sa taas, he wanted to parang i-gaslight, no? So anyways, pero okay naman tayo dun sa comment ni Teddy Boy Locsin. So okay lang tayo dyan. Punta na tayo rito. Ito, isa pa. Si naman, may comment din. Bakit pikon na pikon ang mga DDS kay Attorney Claire? Pikon na pikon ka raw. Ikaw, mukhang pinapatamaan nyo na naman si Pinatatamaan nyo si Kabayo eh. Pakinggan muna natin to before we proceed dun sa ating main topic. Did very interesting, but again very predictable and very playbook. Si BBM ang sinabi ng good luck, di ba? Yun ang sinabi niya, good luck. Pero yung kanilang lightning rod, yung kanilang kailangan natin ng reaction ni Yusek sa kill me na. Andyan yun. Yusek, are you there? designated tip of the spear na si Auntie Claire umupak and somewhat gave a concise version, not as elegant or not as
not as emotionally driven as Senor Christian Esguerra's rant just now, no? But Auntie Claire did deliver an abridged version of that dun sa kanyang press con. Inisa-isa niya, di ba? Ito dapat, dito ka dapat mag-sorry, 1, 2, 3, 4, 5, tapos inisa-isa niya, di ba? Pretty much summing up the points. And it was good that it was Auntie Claire. Dapat siya, hindi pwedeng yung Pangulo. Kasi rock in a hard place ka kung Pangulo ka. Hindi, ganun naman eh. Kaya talaga, no, maraming nagsasabi na maganda talaga yung pagkakaposisyon ni Attorney Claire. And even us. And I'm sure, yung mga ka-clear natin dyan, no, na mga mandirigma din natin, para ano tayo, no, we do appreciate yung trabaho na ginagawa ng ating, syempre, ang ating favorite na Attorney Claire Castro. Favorite na Yusek. And, ayun, for us, we acknowledge the good things na nagagawa ng ating mahal na Yusek. Pag pinatulan mo yan, pag ikaw mismo ang nagsalita, you're giving weight and gravity to the declaration. Di ba? Pag hindi ka naman nag-react, talagang napaka-unaffected tong si Presidente. Hindi alam kung ano nangyayari sa mundo, sa Pilipinas. So, you know, ano yan eh, you're trapped eh, pag Pangulo ka. So, I like that. Galing ka ba kay Yusek? Oh, syempre. Ako si Banat Boy. That he just said good luck, tapos si Auntie Claire yung umupa. Ikaw bilang isang strategist, no? How would you assess yung si Yusek Claire as the tip of the spear? Okay, ito na, matatawag na ako. Biased. Your favorite word, Ian Esguerra. Biased. There's a tinge of bias in me because I like Auntie Claire. I do. I personally like her. Yun din, mahirap. Mahirap din talaga. Ako din, mahirap ako mag-comment kasi talagang love natin si Attorney Claire, no? And combat naman ako bias kasi until now, na-appreciate ko yung ano niya, yung ginagawa niya. So, nagagalingan ako kay Attorney Claire, no? The way nagagalingan ako pagdating sa pagiging vlogger. Nagagalingan ako pagdating sa pagiging abogado, no? Kasi syempre may mga batas siyang sinasambit or mga itinuturo din dun sa channel niya. And plus, malaking factor sa akin nung nakita ko si Attorney Claire na ipinaglalaban yung client niya, no? Kasi Hoda makulong siya. pero it's not something para na reason for not to buy Attorney Claire. No? We got along fine. I find her to be a nice, pleasant lady, and I think she does her job very well in terms of being a lightning rod. I mean, I know this is logical fallacy thinking. Yeah, UST, mga taga UST. Logical fallacy to, but I shudder to think what the administration would look like comms-wise kung wala si Auntie Claire. Can you just imagine the heat they would get? Imagine na wala silang pitbull na taga-kagat. So I think Auntie Claire fills those roles very, very well. They never had that before. So actually, I like her. Actually, naisip ko metaphor dito parang hindi ba pejorative sa kanya yung Auntie Claire? Kasi parang ginagamit She loves it. Okay, sige, gabitin ko na rin. Si Auntie Claire. Na-imagine ko sa kanya. Okay, na-imagine ko sa kanyang ang metaphor na na-imagine ko for her. Siya yung nakabantay sa tindahan. Tapos nakapamiwang. Tapos may di ba, may tabako. Tapos kung kailangan ilabas yung para siyang si Kung Fu Hustle. Exactly, brother. If you got the reference, she's the Kung Fu Hustle woman. Yeah, exactly that, brother. Exactly that. None shall pass. So yan ang role ni Auntie Claire. And by the way, she embraces that Auntie Claire. So yung dinidescribe doon sa Kung Fu Hustle, si Madam Landlady. Dahil tuwan-tuwa nga siya dahil sinabi ko, alam mo Auntie Claire, you're anti-fake news at you're anti, di ba? So tuwan-tuwa siya, ang ganda niyan. Yung terms. Magaling yan. Diba? Yeah, palakpakan natin. Ako din, I love. Not only like, I love Attorney Claire.